magalak sa ating kaligtasan. Ito po ang ating devotion sa araw na ito ng Miyerkules. Ito'y hango sa Roma, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 2. Ngayong tinuring na tayong matuwid sa harap ng Diyos, dahil sa faith natin, maayos na ang relasyon natin sa Diyos dahil sa Panginoon nating si Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nararanasan natin ang sobrang kabaitan ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kaya nga, natutuwa tayo sa pag-asa magkakaroon tayo ng share sa kadakilaan ng Diyos. Ito po'y galing sa Pinoy version ng Biblia. Good morning mga kapatid! Nasa ikatlong araw na po tayo nating pagbubulay patungkol sa kagalakan at pag-asa bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Christian Education Month. Gaya po ng nasabi ko nung Lunes, ang September po ay nakalagay sa kalendaryo ng simbahan natin na CE Month, kung kaya't napagpasyahan ng Pinong Ministerial Team ng ating pang-araw-araw na pagbubulay ay nakasentro sa tema na Rejoice in Hope. Kaya halika kapatid, samahan ninyo kami sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day, the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He gladly bears and cheers me, He whose name is Counselor and Power. The protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As your days, your strength shall be in measure. This the pledge to me He made. Help me then in every tribulation, so to trust Your promises, O Lord, that I lose not faith's rich consolation offered me within Your holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, urge to take us from a Father's hand. One by one, the days and moments fleeting, till I reach the promised land. land.
Ang gandang mensahe ng himno, di po ba? Sa bawat araw, nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Sa pagdiriwang po natin ng Christian Education Month, nais kong talakayin ang isang napakahalagang tema, the joy of hope, rejoicing in our salvation. Sa Romans 5 verses 1 and 2, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kapayapaan, pag-asa, at ang kagalakan na dulot ng ating kaligtasan. Sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming taong naharap sa mga pagsubok at hamon. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo ay may dahilan upang magalak. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, isa sa mga pinakamahalagang regalo na natamo natin ay ang kagalakan ng pag-asa. Tinutukoy nga po ng ating talata sa Roma chapter 5, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo pinalaya, tinanggap ang kapayapaan ng Diyos. Ngayon, nais kong pagnilayan natin ang tema na the joy of hope, rejoicing in our salvation. Ano nga ba talagang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo? Ang kapayapaan ay isa sa mga hinahangad na estado ng isipan at damdamin ng tao. Sa kabila ng mga pagsubok at kaguluhan sa ating paligid, maraming tao ang naglalakbay sa buhay na may dalang pangungulila sa kapayapaan. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo ay mayroong natatanging kapayapaan na nagmumula sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Ang unang bahagi ng talata ay nagsasaad na tayo ay pinalaya at tinanggap ang kapayapaan sa Diyos. Ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Ito ay isang kapayapaang nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Dati, tayo ay hiwalay sa Kanya. Tayo ay malayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinalaya mula sa mga ito. Ang kapayapaang dulot ng pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos. Ayon sa Filipos chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng sinuman ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan o pangyayari, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal at nagtitiwala sa Kanya, ang Kanyang kapayapaan ay pumapasok sa ating buhay kahit na sa gitna ng mga matitinding pagsubok. Ang pananampalataya ay nagiging daan upang maranasan natin ang kapayapaan. Sa Romans 5 verse 1 sinasabi, sa mga makatuwid, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay pinalaya at tinanggap ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na tayo ay tinanggap at pinatawad na ng Diyos. Ang pag-unawa na tayo ay may magandang relasyon sa Kanya ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Hindi na tayo nag-aalala tungkol sa ating mga pagkakamali sa nakaraan, kundi sa mga posibilidad ng hinaharap kasama ang Panginoon. Sa buhay mga kapatid, hindi maiwasan ang mga pagsubok at hamon, tulad ng sinabi ko kanina. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makatagpo ng kapayapaan. Sinasalamin ito sa 2 Corinthians 1 verses 3 to 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaliwan, na nagpapagaan sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian. Ang kapayapang ito ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon at patuloy ng maasa sa mga pangako ng Diyos. Tayo ay mayroong kaalaman na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang kapayapaan na dulot ng pananampalataya ay hindi lamang isang pansamantalang estado.
Ito ay nagiging tanda ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa John 14:27, sinabi ni Jesus, "Pinasisigla ko ang kapayapaan sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Huwag mag-alala at huwag kayong matakot." Ang ating kakayahang makatagpo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at pagsubok ay nagiging patunay ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa mga tao sa paligid natin, ang ating kapayapaan ay maaring maging inspirasyon upang sila rin ay lumapit sa Diyos. Ang kapayapang dulot ng pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Naway patuloy tayong lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang mga pangako at maranasan ang kapayapaan ito sa atin. Ngayon mga kapatid, ating pagnilayan, anong mga bagay na nagdudulot ng kaguluhan sa ating buhay? At paano natin natamo ang kapayapaan sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok? Mga kapatid, may pag-asa. May kapayapaan na masusumpungan dahil sa pangakong kaligtasan at biyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Diyos. Kaya't lapit ka sa Kanya. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang pag-asa. Ipinagkaloob mo sa amin ang kagalakan. Sapagkat kami inyong iniligtas. Di po namin masusumpungan ang mga ito sa iba. Sa inyo lamang, Panginoon. Dalangin ko ngayon, patuloy mo kaming patatagin. Patuloy mo kaming pagkalooban ng pag-asa, kapayapaan. Patuloy mong iparamdam at iparanas sa amin. I-assure sa amin na kami ligtas na. Sa mga nagdududa pa kung sila'y ligtas na nga ba, patuloy kang mangusap sa kanila. Patuloy kang mangusap sa kanila. At ngayon, Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin kong lahat ng mga kapatid na kasama sa morning devotion na to. Kahit yung mga manonood ng replay ng devotion na to. Patatagin sila, pagalingin sa mga sakit na nararamdaman. Pagpalain sila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, sa mga nagdiriwang ng kalang birthdays at wedding anniversaries, happy birthday and happy wedding anniversary. And if you feel blessed by the Lord through the ministries of Knox United Methodist Church, and you want to share those blessings to the church and her ministries, ito po ang bank account at GCash account ng simbahan. Sabihan lang po ninyo kami kapag nagbigay kayo at nang ma-acknowledge namin kayo. Maraming salamat po. Muli ako po si Pastor Galinato, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.